Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-iingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinaguga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga pahari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin sa inyo o kung paano ninyo sasabihin pagdating ng oras na ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang mga anak. Lalaban ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maniligtas. Kapag hindi inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pag nilaya natin bilang Romano Katoliko, ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalaala sa atin ni Jesus tungkol sa mga pagsubok at pag-uusig na haharapin ng kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus na isinusugo niya tayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Nangangahulugan ito na tayo ay haharap sa mga mapanganib na sitwasyon at mga tao na tutol sa ating pananampalataya. Gayon paman, binigyan tayo ni Jesus ng mga tagubilin kung paano tayo dapat magpakatatag at maging matalino. Una, katalinuhan at katapatan. Sinabi ni Jesus na dapat tayo'y maging matalino, gaya ng mga ahas at matapat, gaya ng mga kalapati. Kailangan nating gamitin ang ating kaalaman at karunungan upang may pagtanggol ang ating pananampalataya ng may katapatan at walang pangdaraya. Pangalawa, pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Sa harap ng pag-uusig at mga hukuman, sinabi ni Jesus na huwag tayong mabalisa dahil ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng mga tamang salita. Ito ay
paalaala na sa kabila ng lahat ng ating kakayahan, ang ating lakas at gabay ay nagmumula sa Diyos. Pangatlo, pagtiis at pagtatapang. Ang pag-uusig ay maaaring magmula sa kahit sa pinakamalapit sa atin, gaya ng pamilya. Ngunit ang pangako ni Jesus ay ang mga magtitiyaga hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang pananampalataya sa Diyos at ang pagiging tapat hanggang sa huli ay magdudulot ng kaligtasan. Pang-apat, paglayo sa panganib. Ipinayo ni Jesus na kung tayo ay inuusig sa isang lugar, dapat tayong lumipat sa isang ibang lugar. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi isang praktikal na hakbang upang patuloy na may pahayag ang mabuting balita. Sa kabuuan, ang mensahe ng Ebanghelyo ay tumututok sa pagtitiis, karunungan at pananampalataya sa gitna ng pag-uusig. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang ating misyon ay hindi magiging madali. Ngunit kasama natin ang Diyos na magbibigay ng lakas at gabay sa ating paglalakbay. Sa ating panalangin, aming Ama, tulungan mo kaming maging matalino at matapat sa aming pananampalataya. Gabayan mo kami sa oras ng pagsubok at gabayan at bigyan ng lakas na manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen.